Magandang araw! Welcome sa Lingua Tune kasama sina Teacher Sally at Teacher Sol. Samahan mo ako na magsanay sa pagbabasa o pakikinig sa mga seleksyon mula sa pagpapaunlad ng kasanayan sa pagbasa, ika-4 na baitang, ika-4 na bahagi. Keso, keso. Masarap ipalaman sa tinapay ang keso. Nalalaman mo ba na ang keso ay yari sa gatas? Maraming uri ang keso. Makagagawa ka ng keso mula sa gatas ng kalabaw, baka o kambing. Asinan ng gatas, pakuluin ng 30 minuto habang hinahalo at pagkatapos ay itinggal ng 10 oras. Magkakaroon ito ng buo-buong bahagi na siyang babalutin sa murang dahon. Presto! May kesong puti ka na, ang pinakamadaling gawing uri ng keso. May iba't ibang lasang inihahalo sa iba't ibang uri ng keso. Iba't iba rin ang paraan ng pagtitinggal ng keso. May itinitinggal ng mga ilang linggo sa yelo, may itinitinggal ng ilan sa initan, at may iniipit habang itinitinggal. Dahil dito may kesong dilaw, may mamula-mula, may matigas, may malambot, may makinis at may butas-butas. Alin sa mga kesong iyan ang gusto mo sa lahat? Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Saan yari ang keso? A. Gatas. B. Gata. C. Asukal. Pangalawa. Saan masarap ipareha ang keso? A. Sa kanin. B. Sa tinapay. C. Sa champurado. Pangatlong bilang. Ilan ang uri ng keso? A. Isa. B. 2. C. Marami. Pang-4 na bilang. Gaano katagal pakukuluin ang gatas? A. 15 minuto. B. 20 minuto. C. 60 minuto. Pang-5 bilang. Ano ang gagawin sa gatas bago ito pakuluin? A. Lalagyan ng asin. B. Lalagyan ng asukal. C. Lalagyan ng kape. Pang-6. Ano ang gagawin sa gatas habang pinapakulo? A. Hahaluin. B. Titikman. C. Ititinggal. Pang-7 bilang. Ano ang gagawin sa gatas pagkakulo nito? A. Iinumin. B. Babalutin. C. Ititinggal. Pang-8 bilang. Ano ang mangyayari sa gatas matapos itong itinggal ng mga 10 oras? A. Mamumuo. B. Sisingaw. C. Mabubulok. Pang-9 na katanungan. Anong uri ng keso ang magagawa sa nasa itaas? A. Keso de bola. B. Kesong butas-butas. C. Kesong puti. Pang-10 katanungan. Aling uri ng keso ang pinakamadaling gawin? A. Keso de bola. B. Kesong matigas. C. Kesong puti. Ang mineral. Napakahalaga ng mineral. May mineral sa halos lahat ng bagay sa ating paligid. Mineral ang tasa ng ating lapis at ang tansong kinalalagyan ng pambura nito.
Mineral din ang yeso, luwad, langis, pilak, ginto at bakal. Ang yelong tubig na ginagamit nating pampalamig ay isang uri ng mineral, ngunit ang tubig mismo ay hindi mineral. Mahalaga din ang mineral na nakukuhang pagkain para sa ating katawan. Kung magkulang sa mineral ang ating katawan, ang gawain ng iba't ibang bahagi nito ay hindi magagampanang maayos. May iron na nakukuha sa mga gulay na luntian. Kailangan ang iron sa paggawa ng dugo. Ang asin na nakukuha sa tubig dagat ay mineral din na kailangan ng katawan. Ang calcium ay nakukuha sa dilis, balut, bagoong at keso. Pampatibay ito ng buto. Kailangan din ng ating katawan ang iodine. Nakukuha natin ang iodine sa mga pagkain galing sa dagat. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagotang papel. Una, saan makikita ang mineral? A. Sa mga halaman. B. Sa ilalim ng lupa. C. Sa halos lahat ng ating paligid. Pangalawa, aling bahagi ng lapis ang mineral? A. Kahoy. B. Pambura. C. Tasa. Pangatlo, alin sa mga ito ang mineral? A. Gulay. B. Tubig. C. Yelo. Pang-apat, anong mineral ang nakukuha sa mga gulay na luntian? A. Iron. B. Iodine. C. Calcium. Panglima, anong mineral ang nakukuha sa tubig dagat? A. Asin. B. Iron. C. Calcium. Pang-anim, anong mineral ang kailangan sa paggawa ng dugo? A. Iron. B. Calcium. C. Iodine. Pang-pitong katanungan, anong mineral ang nakukuha sa dilis, bagoong at balut? A. Iron. B. Calcium. C. Iodine. Pangwalo, anong mineral ang nagpapatibay sa buto? A. Iron. B. Calcium. C. Iodine. Pang-siyam na katanungan, anong mineral ang nanggagaling sa mga pagkaing dagat? A. Iron. B. Calcium. C. Iodine. Pang-sampung katanungan, alin sa mga ito ang hindi mineral? A. Gatas. B. Langis. C. Yeso. Mga bagong lipat. Bagong lipat sina Dina sa moonwalk. Marami ng bahay sa puok na iyon, ngunit iilan-ilan pa lamang sa mga bahay ang may nakatira na. Inay, inay, tawag ni Dina isang umaga. Magkakatulad po pala ang ayos ng mga bahay rito. Paano ko po malalaman kung alin ang sa atin? Napangiti si Aling Nina ang kanyang ina. Iyong tandaan ang bilang 222 daang anonas ang kinaroroonan ng ating bahay at ang kulay rosas na pintura nito ang kanyang sagot. Nakatutuwa po, inay, ang salon ni Dante.
Ang pangalan ng mga daan ay hango sa mga bungang kahoy tulad ng anonas, bayabas, kaimito, dalanghita at iba pa. Natawa rin si Mang Rado na kasalukuyang nagbubungkal ng lupa sa likuran ng bahay. Buong pamilya silang nagsisimulang gumawa upang maragdagan ang kanilang pagkakakitaan. Si Mang Rado sa pagtatanim ng mga gulay, si Aling Nina sa pag-aalaga ng baboy, si Dante sa pagmamanukan at si Dina sa pagtatanim ng sampagita sa mga gilid ng bakuran. Narito ang mga tanong sa pag-unawa. Piliin ang tamang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel. Una, saan lumipat sina Dina? A. Lalawigan. B. Moonwalk. C. Tundo. Pangalawa, ano ang napuna ni Dina sa mga bahay sa puok na kanilang nilipatan? A. Magkakatulad ang mga ito. B. Iba-iba ang mga ito. C. Naglalakihan ang mga ito. Pangatlo, ano ang pangalan ng daang kinaroroonan ng bahay ni Dina? A. Atis. B. Anonas. C. Bayabas. Pang-apat, ano ang kulay ng kanilang bahay? A. Asul. B. Rosas. C. Berde. Panglima, saan hango ang pangalan ng mga daan sa puok na yaon? A. Gulay. B. Bayani. C. Bungang kahoy. Pang-anim na katanungan, ano ang pangalan ng ina ni Dina? A. Aling Nina. B. Aling Nina. C. Aling Pina. Pangpito, paano dinaragdagan ni Mang Rado ang kanilang kita? A. Sa pagtatanim ng gulay. B. Sa pananahi sa bahay. C. Sa paggawa sa labas. Pangwalo, paano tumutulong upang makaragdag ng kita ang ina ni Dina? A. Sa pagtatanim ng gulay. B. Sa pagmamanukan. C. Sa pag-aalaga ng baboy. Pangsyam, sino ang nag-aalaga ng mga manok? A. Si Aling Nina. B. Si Dante. C. Si Dina. Pang-sampung katanungan, ano ang ginagawa ng tatay sa likuran ng bahay? A. Nagtatanim ng gulay. B. Nagbubungkal ng lupa. C. Nagdidilig ng pananim. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang panoorin ang susunod na bahagi ng video na ito. Ganon din, paki-like, comment, share at subscribe. Hanggang sa muli, paalam!